Muli magandang umaga mga kapatid at papasalamat tayo na narito muli tayo, no? Bilang pagsamba sa ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy, maaari po nang tayo ay manalangin, no? Ang panimula ng ating taon ay medyo, no, rocky, no? Medyo rough, no? At maraming parang January, second week pa lang ng January, pero parang pagod na tayo sa buhay. Parang ang dami nating pinagdaanan, no? Kaya sa umagang ito, sabi nga ng kanta kanina, lay it all down, no? So, shall we pray and ask God, no, to intervene sa buhay natin and, no, ask ourselves, na ilagak o ibigay, i-lay down sa Panginoon ang lahat. Mayroon tayo mga kabigatan sa buhay, mga dinadala, mga alalahanin. So, tayo po ay manalangin. Father God, thank you for the message of the songs, reminding us that you are God, you are strong, you are almighty. And we are in awe of you, Father God, reminding us that we are weak and we need help from you. Help us, Father God. In Christ's name, Amen. Amen. Muli po, magandang umaga sa lahat. Ako po si Pastor Gladwin, isa po sa mga poging pastor dito sa Olgen. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay The Ministry of Doing Nothing. No? So parang ang sarap nito, no? The ministry of doing nothing, gumawa ng wala. No? Sa mundo pong ating ginagalawan ngayon, pagiging busy at productive ay itinuturing na isa sa pinakamahalaga o pinakamahalagang layunin sa ating buhay. Parang malakas yung echo. Mula sa mga social media post na ipinagmamalaki ang mga achievements, no? Bagong sasakyan, no? Bagong kasintahan, no? Mga achievements ng natin, no? From our hard work hanggang sa mga to-do lists na hindi naman natin ginagawa o nagagawa lahat, no? O hindi natatapos. Parang ang pinakamahalaga na lang ay kung gaano karami ang nagagawa natin sa ating buhay. Ang mundo ngayon ay nakatutok sa pagiging abala. Sino bang hindi abala sa atin? No? Si Brother Jordan, no? Nagtaas, no? Ang kamay, hindi daw abala. Pero laging abala to eh. No? Kaya kung hindi ka busy, no, mararamdaman mong parang may kulang. Usually, maririnig natin sa matatanda. No? Mga retirees, kapag retired na, wala nang masyadong ginagawa, parang lagi nilang sinasabi may kulang. Parang may gusto silang gawin. Ngunit paano kung sasabihin ko sa inyo na may ministry? Now, when we say ministry, to work under God's authority as His loyal servant. No? Paano kung may ministry of doing nothing? No? So, pag pinag-usapan po natin yung pagiging servant, we follow our master. And dito makikita natin na ang master natin ay minsan nag-utos sa atin na tumigil, manatili, o walang gawin. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa pagiging still.
at kung gaano kahalaga ito sa relasyon natin sa atin pong Panginoon. Now, titigyan po natin yung ilang mga cultural and historical context. Una po, during the Industrial Revolution at the modern work ethic, nung panahon ng Industrial Revolution, mga 18th hanggang 19th century, ang mga tao ay pumasok sa mga pabrika, napakaraming pabrika, at nagsimulang magtrabaho ng mas mahahabang oras para makipagsabayan sa bilis ng paglago ng industriya. It was the time when rest seemed almost like a luxury. In fact, productivity and hard work became central to the people's identities. Kapag ka busy ka, pag hardworking ka, kapag ka marami kang ginagawa, merong value yung buhay mo. Pero kapag ka wala kang ginagawa, parang walang value yung buhay mo. Ano nga bang contribution mo sa lipunan kung wala kang ginagawa? Diba? Tatanggap ng ayuda, akap. No? May tumatanggap ba sa atin? Joke lang po. Ayan. Rest seems almost like a luxury. Sa mga unang dekada ng Industrial Revolution, ang kultura ng workaholism or pagiging workaholic ay nagsimula at naging bahagi ng modernong pamumuhay. Kaya naimbento yung salitang workaholic. Isa pang mahalagang aspeto ng culture ng productivity na nagsimula sa Industrial Revolution ay ang pagka-busy bilang simbolo ng halaga. Pag busy ka, may halaga ka. Kung ikaw ay busy, ibig sabihin may halaga ka, may purpose. Of course, kung hindi ka busy, wala kang ginagawa, wala ka raw purpose. This narrative, however, persisted even after the Industrial Revolution. Kaya magpahanggang ngayon, 20th century, dala-dala natin yung practice na yon. Hanggang ngayon, ang mga tao ay patuloy na nahihirapan na magpahinga. Tama ba? Nahihirapan tayo magpahinga sapagkat ang doing nothing ay tila isang simbolo ng pagiging walang silbi. Pag wala kang ginagawa, parang wala kang silbi sa buhay. Madalas nating naririnig pag mga kabataan, kung sa Ilonggo ang tawag dyan, nagahinupang. Yung nasa season ko ng buhay mo na parang ayaw mong kumilos sa bahay. Sabi ng mga magulang, kumilos-kilos ka nga. Diba? So dahil nga, ang doing nothing ay simbolo ng tila pagiging walang silbi. Pangalawa po, the rise of the hustle culture. In the 21st century, the rise of hustle culture, the idea that you must constantly working, hustle more, and grind every single day to succeed, has made it more and more difficult to embrace the idea of stillness and rest. Kailangan mag-hustle, may mga side hustle, may trabaho ka na, kailangan mo bang mag-side hustle, grind, at mag-grind. Grind has become a badge of honor. The more grind, the more money. Tama. Even in the digital age, panahon natin ngayon, where everything is fast-paced and instantaneous, we've been taught that our worth is tied to how much we can accomplish. Mas marami kang matatapos na gawin, mas maganda. Social media influencers, entrepreneurs, and even well-meaning pastors, mga pastors sa simbahan, often promote the idea that success is only attained by working non-stop. Yet, even though we're busier than ever, many are still feeling spiritually drained, mentally exhausted, and emotionally spent. Ubos. Bakit po? Wala nang pahinga eh. Trabaho ng trabaho, grind ng grind, wala nang oras na binibigay sa sarili at sa Panginoon.
The biblical perspective of rest and stillness. Mahalaga ring balikan natin ang historical context ng concept ng rest sa Biblia. Sa Old Testament, makikita natin na ang unang utos ng Diyos sa tao sa pagpapahinga ay ang pagpapractice ng Sabbath o ang ikapitong araw ng linggo. Sa Genesis chapter 2, verse 2 to 3, pagkatapos likhain ng Diyos ang langit at lupa, sabi niya, at natapos ang Diyos sa paglikha ng lahat ng bagay at siya'y namahinga. Ito ay halimbawa ng divine rest. Kung si God mismo nagpapahinga, tayo pa kaya? Ang Diyos nga mismo nagpapahinga, tayo pa kaya? Sa preaching, laging sinasabi ng preacher, "Hoy, gising, huwag matulog." Ngayon po, kung makakatulog man kayo sa preaching ko, okay lang. Okay lang po na magpahinga. Lagi nga sinasabi ni Pastor Saul, aircon naman yung place. Kung pagod kayo sa trabaho at ito lang yung oras na kung saan kayo makakapagpahinga, okay lang magpahinga, wag po mamahinga. Ang Sabat ay itinakda ng Diyos bilang isang utos. Isang commandment. Isang paalala na ang rest ay hindi lamang luxury o break, kundi isang sacred command mula sa ating Panginoon. Sa panahon ng mga Hudyo, ang Sabat ay hindi lang isang araw ng mag-relax o para mag-relax. Ito ay isang araw ng pagdinilay-nilay, pagdama ng presensya ng Panginoon at pagpapahalaga sa kanyang mga ginawa. Ang Sabat ay isang time out sa kaguluhan ng buhay upang maranasan ang kapayapaan at kahalagahan ng Diyos sa ating buhay. Paano makaka-time out kahit 24/7 yung ating trabaho? Kaya sa New Testament, si Jesus ay maraming beses nag-pause o nagpahinga sa kanyang ministry upang magdasal. Mark 6:31, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, "Come away by yourselves to a desolate place and rest a while." Kaya si Jesus mismo inuutusan ang kanyang mga disipulo na magpahinga. Bakit kaya kailangan pa nilang magpahinga? Hindi ba't they were doing God's work? O bakit ba kailangan natin magpahinga? Hindi ba't gumagawa naman tayo ng gawain ng Panginoon na iniatas sa atin? Pero dito, pinapakita ni Jesus na kailangan pa rin ng physical and spiritual rest. Dahil sa kahalagahan ng connection sa ating Panginoon. Too busy for the kingdom, but not for the king. Mga kapatid, God is more concerned about you and not on what you do. Baka masyado na tayong busy sa mga ginagawa natin, pero hindi na tayo nakakapag-spend time sa Creator. Now, ito po yung paradox, mga kapatid. The need for doing nothing in a busy world. Napaka-busy ng mundo. And yet, nandito ang salita ng Panginoon saying, do nothing, be still. Ngayon, sa gitna ng lahat ng modernong demands, parang kakaibang idea ang magpahinga. Ang ministry of doing nothing ay maaaring magmukhang antithesis sa modernong pamumuhay, sa lungat sa modernong pamumuhay. Ngunit sa totoo lang, mga kapatid, ito ang isa sa pinakamahalagang aspeto ng ating spiritual lives. Sa gitna ng busyness ng buhay, mahalaga ang spiritual discipline ng pagpapahinga. Stillness. Hindi ito tungkol sa pagiging tamad o walang ginagawa. Ito ay isang sacred pause. Ang pagkakataon na magpahinga sa harap ng Diyos at maranasan ang kanyang kapangyarihan at lakas. Hindi lang ito basta spiritual theory. May scientific data rin
na nagpapakita ng kahalagahan ng pagpapahinga sa ating mental and physical health. Ayon sa study ng Harvard Business Review, ang productivity ng isang tao ay bumababa kapag sila ay kulang sa pahinga. Isa pang study ng American Psychological Association ay nagpapakita na ang chronic stress at kakulangan ng pahinga ay nagdudulot ng mataas na risk sa burnout, anxiety, and depression. Moreover, in a world full of distractions, rest is becoming a rare commodity. The average person checks their phone over 50 times a day. Baka sa Pilipinas, mas higit pa. No? The majority of people report having trouble disconnecting from work even after hours. In fact, a study by the National Sleep Foundation shows that 1 in 3 adults do not get enough sleep, which leads to lower productivity and increase of stress levels. Now, narito po, dahil ang mundo ay fast-pacing, busy, it requires a lot, no? Humihingi ng maraming oras para sa atin. Ang iba ay nagtatrabaho ng 2, 3. And so, wala na tayong panahon para magpahinga. Kaya, mga kapatid, the invitation to do nothing in God's presence is a must. In light of this, how can we as Christians embrace the ministry of doing nothing? It doesn't mean becoming lazy or inactive, but it means finding moments of stillness to reconnect with our God. The Creator who designed us to rest, at times we have to intentionally pause and practice stillness to experience His presence. Kapag sobrang busy tayo, hindi na tayo tumitigil, wala na tayong time para hanapin o manatili tayo sa presensya ng Panginoon. This is not the word's definition of success. The word's definition of success is work, grind, no? Trabaho. But this is not the word's definition of success. In God's kingdom, stillness is not a sign of weakness. Though sa world view, it is a sign of weakness. But in God's kingdom, it is not a sign of weakness. It is a sign of trust in His sovereignty. Sa ating pag-aaral, ang mga prinsipyo ng pagiging still, o magkaroon tayo ng pagkakataon na makita kung paano ang doing nothing ay naging isang aktibong pagsunod sa plano ng Diyos para sa ating buong buhay. Hindi sa lahat ng panahon ay kailangan nating magtrabaho o magpakita ng achievements. May mga oras na ang pinakamagandang ministry ay ang pagpapahinga. Masyado tayong habol na habol. No? Masyado nating hinahabol ang oras, ang achievements. No? Hanggang dumarating yung time na pagod na tayo, ubos na tayo. May mga oras na ang pinakamagandang ministry ay ang pagpapahinga. Magtiwala sa Panginoon at maranasan ang kanyang kapangyarihan at kapayapaan. Sa mundong ito, na kung saan laging sinasabi na go, 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 diba? Work, work, work. Diba? Minsan, parang nakakatawa na isipin na may ministry sa doing nothing. Di ba? Laging tinuturuan tayo ng mundo na mag-achieve, magtrabaho ng sobra, at hindi huminto. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na may espesyal na plano ang Panginoon para sa atin when He says, be still and know that I am God. Hindi ito tungkol sa tamad na pamumuhay, kundi tungkol ito sa spiritual discipline ng pagpapahinga, pagtahimik, at pagiging still para marinig ang ating Panginoon. Pamagat ng sermong ito, The Ministry of Doing Nothing, ay baka
papatanong tayo. Pero wag to tayo mag-alala mga kapatid. Hindi po ito tungkol sa pagiging tamad o tuturuan tayo na maghapong nakahiga sa couch doing nothing, nanonood ng TV, Netflix. Ito ay tungkol sa isang klase ng nothing, yung nothing na yung tahimik na panahon kung saan hinahayaan natin na ang Diyos ang magtrabaho sa atin. Maging still tayo at magtiwala na minsan ang pinakamagandang gawin ay tumigil na lang at hayaan na ang Diyos ang kumilos. No? Tayo po kasi mga tao, masyado tayong addictive sa control. No? Gusto natin in control tayo at natatanggalan natin ng pwesto o ng role ang Panginoon sa buhay natin na He is in control. Hindi ho tayo. Now, understanding the call to stillness. Sa Psalms 46 verse 10, sabi diyan, "Be still and know that I am God." Ang command na ito ay hindi lang isang suggestion, okay? Kundi isang utos. Pag sinabing utos, ito po ay kailangang sundin. At pag sinabi ng Diyos na be still, parang narinig mo yung sabi ng nanay mo na huwag kang maingay, makinig ka, huwag kang malikot, huwag kang aalis dyan, stay there. Diba? Medyo konyo yung nanay, no? Stay there. Parang ganon, mga kapatid, pero spiritual version. Sa mundong puno ng distractions, ang pagiging still, physically and mentally, ay isang napakagandang practice na bihirang mangyari sa atin. Kasi we are so busy. Sobra tayong busy sa buhay. Para kayo nakikinig ng podcast o nanonood ng TV, tapos yung anak mo ay parang siren sa background. No? Ang ingay-ingay. No? Tawag ng tawag, Mom, Mommy, Mommy, tawag ng tawag sa'yo, gusto mong manood, gusto mong mag-focus, yung anak mo naman, Mommy. Diba? Tapos ikaw, na gusto mong sumigaw, anak, pwede ba? Diba? Mga nanay nakaka-relate. No? Pwede ba tumahimik ka? Gusto kong mag-focus. No? Pwede bang tumahimik ka muna sandali? I'm trying to listen. No? Parang ganyan ang Panginoon pag tayo ay laging busy, mga kapatid. Hindi natin naririnig ang kanyang boses. Pero kapag pinili natin maging still, mas maririnig natin siya. Pinili natin manahimik, tumigil, mag-pause, mas maririnig natin ang Panginoon. Now, ito po yung challenge sa bawat isa sa atin. For this week, challenge ko po ang bawat isa na maglaan ka ng 5 to 10 minutes sa bawat araw para mag-pause, maging still, manatili sa ating Panginoon. Hindi kailangan matagal, 5 to 10 minutes. Pero yung time na walang distractions, tulad ng mga anak niyo po na distraction pag gusto niyong manahimik at mag-spend time sa Panginoon. O cellphones, maging still, 5 to 10 minutes at makinig sa ating Panginoon. Kausapin ang ating Panginoon. Next po is rest as an act of trust. Ang pagpapahinga, pagpupos ay isa pong pagpapakita ng ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Minsan, ang resting ay parang nakaka-guilty. Lalo na kung parang hindi ka gumagawa ng kahit ano. Pero sa pananaw ng Diyos, ang rest ay isang actual na pagtitiwala. Yung simpleng pagsabi na, God, I trust you. I trust that you are working. Kahit na hindi ako parang hamster doon sa hamster wheel. Diba? Nakakita ng hamster na may wheel sila tapos tumatakbo sila doon. Hindi natatapos hanggat hindi sila hanggat hindi sila titigil sa pagtakbo, hindi matatapos yung kanilang takbuhin. Kasi patuloy lang naiikot yung wheel doon sa loob ng kulungan ng hamster. A quote from Dallas Willard, sabi po niya, rest is not a break from God's work,
it is part of the work of God. Rest, is not a break from the work of God. It is part of the work of God. Remember, rest is a command from God. Alam niyo po yung hamster na laging tumatakbo sa hamster wheel? Parang feeling natin ganon tayo minsan. Laging busy, laging may ginagawa, pero parang paikot-ikot lang, wala tayong nararating. Pero yung rest, ibig sabihin nun, tumigil tayo sandali at magtiwala na si Lord ang bahala. Parang si hamster, kung hindi siya tihinto, hindi siya makakapagpahinga kasi tuloy-tuloy lang ikot nun. Pero kung siya ihinto, siya ay makakapagpahinga. At ganoon din tayo mga kapatid. Kung tayo ay hihinto, then tayo ay makapagpahinga. Kaya po, ang challenge sa bawat isa sa atin, maglaan ng break sa araw mo. No? 6 days a week yan, 7 days a week. Hindi naman kailangan maghapon, kundi yung mga sandaling oras na ihiwalay natin ang ating sarili sa mga tasks and works natin. No? Ang rest ay hindi pagkatamad o pagiging tamad. No? Ito ay isang spiritual discipline na kailangan nating gawin. Sa workplace, mga corporates, kung super busy ka sa trabaho mo, try mo mag-break 5 minutes. No? Kahit maglakad ka lang, o uminom ng tubig, no, magugulat ka kung gaano ka refreshing after 5 minutes. No? Lalo na kung may kape. No? Inom ka ng kape, pero after 5 minutes, no, ina-acid ka din, so stress ka ulit. No? So, yan. Pangalawa po, the spiritual practice of doing nothing. Sa 1 Kings chapter 19, si Elijah ay narinig ang boses ng Diyos sa hindi malakas na hangin, hindi lindol, hindi apoy, kundi sa isang still small voice. Hindi mo maririnig ang gentle voice ng Panginoon kung ang buhay mo ay parang concert na sobrang ingay. A quote from Henry Nouwen, sabi niya, solitude is the furnace of transformation. Without solitude, we remain victims of our society and continue to be entangled in the illusion of our false self. Alam niyo mga kapatid, kapag may gustong iparating na message, pero ang ingay sa paligid, parang nahihirapan kang mag-focus. May gusto kang pakinggan, may gusto kang marinig, pero ang ingay sa paligid, ang hirap mag-focus. Parang ganun yung buhay natin minsan, full of noise, punong-puno ng ingay. Pero kapag tayo ay, minsan tayo rin mismo ang maingay, no? Parang nahirapan din tayong tumahimik. No? Ganun. No? Pero kapag tayo ay tumahimik, mga kapatid, no? Parang radio station na malakas ang signal. No? Kuha natin ng clear yung mensahe ng ating pong Panginoon. Kaya po, challenge for this morning, magtakda ng phone-free time. Bawat umaga o bago matulog, subukan mong huwag mag-check ng phone. No? Hindi, pastor, alarm kasi. No? Maglaan ka ng ilang minuto para sa quiet time kasama ang ating Panginoon. Sunod po is the Sabbath, the divine command for rest. Alam nyo ba na si Lord mismo ay nag-rest after He created the world? Sa Genesis 2, verse 2-3, sabi niya, and on the seventh day, God rested. Ibig sabihin, kung ang Panginoon nga ay nagpahinga, ikaw din ay may karapatang magpahinga. A quote from Abraham Joshua Heschel, sabi niya, the Sabbath is the most precious present humanity has received from the treasure house of God. No? Rest is the most precious present or gift that we have received from our God.
Tapos hindi natin ginagamit yung regalo ng Panginoon sa atin. Kung ganon, ang great design ni Lord when He created us, ganun pala yung great design ni Lord when He created us. No? Binigay niya tayo ng karapatang mamahinga. Bakit grind na grind tayo na parang wala ng bukas? Kung ganon, we're not following God's design. Create niya tayo, inalaw niya tayo magmahinga. Pero ngayon, parang ayaw na nating tumigil at magpahinga. Kaya ngayong umaga, nire-remind tayo ng Panginoon. It's okay to rest. It's okay to pause. It's okay na tumigil kahit sandali. Alam niyo po yung feeling ng Saturday afternoon na parang niyayakap ka ng sofa. Yung nakaupo ka lang sa sofa, tapos yung foam ay lumulubog na dahil sa tagal ng upo mo sa sofa. Naalala niyo pa ba yung feeling na yan? O hindi na kasi hindi niyo na nagagawa? Parang gusto mo na lang mag-hibernate, sa sofa. Buong araw. Well, that's basically what Sabbath is, mga kapatid. A time to sink into God's presence and rest. Parang sofa. At sa tagal mong umupo, lulubog na yung foam. That's basically the Sabbath. A time to sink into God's presence and rest. Nawa mga kapatid, gawin natin yun. Lumubog tayo sa presensya ng Panginoon at mamahinga sa presensya ng Panginoon. Sabihin mo ngayong katabi mo, tara sa Saturday. Ayan. So, mag-rest na. Hindi, mga kapatid, hindi po ito tungkol sa pagiging tamad, kundi tungkol po ito sa pagpapahinga kasama ang Diyos. Kaya, nawa, gawin natin ito ngayong linggo. Maglaan ng isang buong araw o ilang oras kung hindi kaya ang buong araw sa linggong ito kung saan wala kang gagawin kundi walang gawin. Tama ba? Wala kang gagawin kundi, ang gagawin mo lang ay wala kang gawin. Tama ba? Parang mas nagulo na. Basta ganon. Ganon ang gawin nyo sa linggong ito. Kung matulog ka, okay lang, magbasa ka ng Bible, okay lang, mag-spend time ka sa family mo, mas maganda. As a church, in-encourage natin ang isa't isa na magpahinga during our Sabbath day. Problema, bago umagang-umaga, naglalaba pa tayo, Yun na lang kasi yung time, Huwag puro trabaho o chores, mag-relax, magkaroon ng bonding sa ating mahal sa buhay. Okay lang yon mga kapatid. Okay lang tumigil sa grind ng buhay at magpahinga. Lumubog sa presensya ng ating Panginoon. Pangatlo po is the power of doing nothing in the kingdom of God. God's work in our stillness. Ang trabaho ng Panginoon during sa mga oras na tayo ay nakatigil. Matthew 11:28-30, very, very special and common verse para sa atin. Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Sa kingdom ng Panginoon, madalas ang pinakamalaking bagay na nangyayari ay kapag tayo ay tumatahimik, tayo ay namamahinga. Yung mga moments na feeling natin hindi tayo gumagalaw, yung pala si Lord ang gumagalaw o kumikilos o gumagawa sa buhay natin. A quote from A.W. Tozer, sabi niya, we are called to an everlasting preoccupation with God. This is the secret to life's meaning and the key to all true rest. Sinabi na ang tunay na layunin ng buhay natin ay ang maging nakatuon sa ating Panginoon. Kapag ang focus natin ay sa Kanya, doon natin matatagpuan ang tunay na kahulugan ng kasiyahan. Kasi ang identity at purpose
ay nakatali sa Kanya at hindi sa mga worldly achievements. Ang tunay na rest ay hindi lang physical, kundi spiritual. Isang kapayapaan na nagmula sa pagtitiwala sa Diyos at sa patuloy na pagnanasa ng Kanyang presensya. Kapag tinanggal natin ang stress, ng pagpapagal at control sa bawat sitwasyon at pinagkatiwalaan natin ang Panginoon, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan. Now, I want to highlight this. Control sa mga sitwasyon. Sabi ko kanina, we are so addictive sa control. At para bang gusto natin kontrolado natin ang lahat. Gusto natin hawak natin ang lahat. Nawawala na naaalisan natin ng role ang Panginoon that He is in control in everything. Kaya mga kapatid, bitawan natin yung control. Hatayaan natin si Lord ang mag-control sa buhay natin. Si Tozer ay nagpapakita na ang sekreto sa kahulugan ng buhay at tunay na rest ay ang pagiging patuloy na nakatutok sa Panginoon at matutunan nating makita ang ating layunin at kapayapaan sa Kanya lamang. Manatili sa presensya ng ating Panginoon. Now, tayo po ay manunood ng isang video. Buddy, it's nice to see you. Nice to see you, too. Hey, Flash, I'd love you to meet my friend. Darling, I've forgotten your name. Officer Judy Hobbs, CPD, how are you? I am doing just Fine? as well as I can be. What Hang in there. can I do Well, I was hoping you could run a play. for you Well, I was hoping you could. today? Well, I was hoping you could run a play for us. We are in a really big hurry. Sure. What's the plate 29 T number? 29 THD 03. Two, 9, THD 03. T, HD 03. H, D 03. D, 03. 0. 3. Hey, Flash, want to hear a joke? No! Sure. What do you call a three-humped camel? I don't know. What do you call a Three-humped camel. three-humped camel? Pregnant. Yes, very funny, very funny. Can we please just focus on the text? hey. Wait. Priscilla, Oh, no! Yes? Flash? what do No! you call A three-humped Ay, camel? mainit din, ah. Pregnant! Well, it shows kung ano tayo. No? Pero, alam niyo ba yung sloth? Pinakamabagal na hayop sa mundo. Ha? Mga kapatid, masaya siya, buhay na buhay siya, chill na chill. Hindi nagbabadali, pero yung officer, no, nagmamadali, inip na inip. Pangalan ng sloth, Flash. Diba? Hindi kailangan magmadali, mga kapatid. Yung reminder sa atin. O magkumilos ng mabilis. Si God ang bahala.
Amen? Tayo ay magpahinga. Si Lord ang bahala. Kaya kung pakiramdam mo na ang bagal ng takbo ng buhay mo, embrace it. Hindi kailangan laging mabilis. Magtiwala ka sa Panginoon na Siya ang kumikilo sa buhay mo kahit hindi ka gumagalaw o kahit ang bagal at bagal ng pacing. Yung magta-30 ka na, pero parang, diba? Lord, ito pa lang ako, pero lalampas na ako sa kalendaryo. Lord, parang ang bagal ng pacing ng buhay ko. No? 35 ka na, wala ka pang boyfriend, wala ka pang girlfriend. Lord, makakapag-asawa pa ba ako? No? Sabi ni Lord, hindi na. No? Okay lang. Oh? Sa ministry side, encourage mo yung ibang napapagod o nai-stress na kasama natin dito sa church. Minsan, ang pinakamahalagang tulong na may bibigay natin o mabibigay mo ay ang magpahinga at magtiwala sa atin pong Panginoon. The ministry of presence. Minsan, ang pinakamahalagang ministry ay hindi yung marami tayong ginagawa, kundi yung simpleng pagkakaroon ng ating o pagbibigay ng ating presensya. Ang ministry ng paggawa ng wala o doing natin ay ang magpagpapakita ng presensya natin na willing tayong sumama at makinig sa mga kasamahan natin na pagod. Mga kapatiran natin na pananampalataya na pagod. A quote from Mother Teresa, sabi niya, let no one overcome to you without leaving better and happier. May lumapit sa atin, no? Nawa, hindi sila aalis sa presensya natin na hindi sila feeling better. No? O baka naman feeling bitter, no? Pag alis nila sa atin. No? Dapat feeling better or happier. No? Yung presensya natin, no? Malaking tulong na sa mga kapatiran natin na stress, no? Weak, no? Kailangan ng pahinga. No? Simpleng pagyaya ng, tara, merienda tayo. No? Kape tayo. No? Makakapagtanggal ng stress sa kanila yon. Amen ba? Stress po ako. Stress na stress. No? Imagine mo na lang, nasa grupo ka ng mga kaibigan mo, tapos lahat ay nagsasalita. Pero ikaw yung tipong tao na tahimik lang at nakangiti o ang ambag mo lang sa kwentuhan ay tawa. Wala ka namang kwento, wala ka namang makakwento sa kanila. Hindi ka gumagawa ng anything, pero may effect ka sa mga tao. Para kang isang human comforter. No? Para kang isang malaking blanket na kapag kasama ka nila, na wala ka namang ginagawa, hindi ka patawa, pero basta kasama ka lang nila, parang nakaka-relax kang kasama. Parang ang sarap mong kasama. Diba? May mga ganong tao. Hindi man pala kwento, hindi man pala tawa, pero wala namang sinasabi, pero yung presensya niya, nandoon, alam ng mga kaibigan mo na parang ang sarap mong kasama. Minsan kailangan ganun din tayo. Minsan kahit wala tayong sabihin o gawin, basta nandoon lang tayo, no? It helps a lot para sa mga kapatiran nating stress. Kapag may mga kaibigan tayo, kakilala tayo, kapatiran tayo sa Panginoon na nasa crisis o nasa problema, stress, minsan hindi mo kailangang magbigay ng solusyon, kapatid. Makinig ka lang at magpakita ng iyong presensya, napaka-powerful na niyan, kapatid. Your presence itself speaks a lot. No? Sa buhay ng mga kapatid natin. Kaya bago tayo umalis mamaya, no? Lapitan natin ang ating mga kapatid at ipanalangin natin. No? At simpleng panalangin lang. No? 5 words, okay na yun. No?
It speaks a lot. Sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, the ministry of doing nothing ay hindi tungkol sa pagiging tamad sa buhay. No? Gusto kong maging malinaw po ito. Hindi ko po kayo tinuturuang maging tamad. No? Ito ay tungkol sa pagiging still, pananatili, at pagtitiwala sa ginawa ng Diyos para sa atin. Pagiging tahimik, mas nakikilala natin si Lord at mas nakikita natin ang kanyang trabaho sa buhay natin. Sabi nga ni, a quote from G.I. Packer, sabi niya, God never hurries. Hindi nagmamadali ang Panginoon. There are no deadlines against which He must work. To know this is to relax and rest in His presence. Kaya lang ho tayo, minsan mga kapatid, gusto natin minamadali. Nung pinapanood natin yung video sa Zootopia, yung sloth, sino sa atin yung gusto nang matapos na agad yung sinasabi ng sloth? Diba? Halos lahat tayo parang naghihintay, gusto nating matapos. No? Pero si Lord, walang deadline. At to know this, mga kapatid, sabi dito, sabi ni J.I. Packer, to know this is to relax and rest in His grace. Kaya mga kapatid, magpahinga tayo sa presensya ng Panginoon. Chill, relax. Hindi natin kailangan magmadali. Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po lahat ay tumayo para po sa pag-awit ng ating response song. Under
Morning everyone. Tayo po ay nandito upang gawin po natin ang isang mahalagang gawain ng Panginoon. And this is to entrust the Lord, trust to the Lord, yung ang dalawa sa ating mga kapatid at mga kamanggagawa sa Panginoon. They will be entering the pastoral ministry beginning today. And allow me to explain ilang mga bagay, mga kapatid, at bakit natin siya ginagawa. In Matthew chapter 4, when Jesus was walking doon sa Sea of Galilee, he saw brothers Andrew and Peter. Sila po ay nangingisda because they were fishermen. Ang sabi ng Panginoon, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." Gagawin ko kayong mamamalakayan ng tao. And immediately, sabi ng text, immediately, iniwan nila yung kanilang bangka, kanilang tatay, ang kanilang mga kasamahan rather, at sumunod sa Panginoon. And we know what happened to Peter, we know what happened to the disciples. When they decided to follow Jesus. Una, you cannot serve God without hearing His invitation, without hearing His call. It's very specific. Come, follow me. Sumunod ka muna sa Panginoon, and then the work will unfold. And I will make you, after you follow me, I will make you fishers of men. Very specific. Minsan, akala ng iba, ang pastorate ay pwede kang mag-volunteer, pwede kang manipulate ng mga tao. But following God, especially in the area of pastoral ministry, you need to hear from God. You need to receive God's call and invitation, just like Peter. Now, it took us several years before this could finally happen. Isa po sa ating mga candidates ay si Brother Vic Lopez. No? 8 years. The church waited for 8 years. We've trained him. He enrolled sa ating seminary. Graduated sa Baguio, graduated sa Bacolod. No? And I waited for 8 years for him. God, sabi nga kanina, has no deadlines. Timeline ni Lord, timeline ni Lord. And finally, today, we'll be installing him as our evangelism pastor. One of our pastors, especially doon sa mga areas where the gospel needed to be preached. Sabi ko sa kanya, okay lang yan bro. Allow the Lord to just speak to you and listen to Him. No? Brother Vic waited for 8 years. I waited for 8 years. Sabi ko nga, ayan ko lang, sabi ko sa kanya, hintayin lang kita kung kailan matapos yung programa mo sa Itbulaga. Tapos ito pang isa, kasama niya rin to sa Itbulaga. No? So, before coming here, before transferring here, Brother Joey, sabi ko sa inyo Bulaga talaga, di ba? Ang task ko ngayon, pinakamahirap na task ko ngayon, hanapin si Tito para makompleto talaga to. Brother Joey has been preaching, has been teaching doon sa isang church sa Barcelona, yung daughter church natin. And sabi ko sa kanya, sige, tapusin natin yung iyong corporate life. Mag-retire ka, then we'll talk. And he wants to serve the Lord. Sabi ko sa kanya, you are on your 60s, so I'll give you medyo mild lang, no? Uminom ka ng tramadol, ito ano to, biogesic lang to, no? Ministry, but you can serve God, no? 3 times a week, bahala ka, no? Just be with the people, shepherd the people sa mga area, talk to them, encourage them, pray for them, yun lang, no? Gagawin mo, you just bring the presence of God kung nasaan sila. So help me find Tito para makompleto na to, no? So, ganito mga kapatid.
Bakit, Pastor? Parang in-install lang sila nakaraan as elders. O, tama po yun, mga kapatid. That's a good question kung nagtatanong po kayo. Because they are, ang tawag natin dito ay mga homegrown. Dito kasi sa church no? Para makita ninyo yung journey ng leadership dito sa church. Nag-umpisa yan, mga life group leaders, umpisa yan, nagpayong-payong dyan sa labas. Then we invited them, join us sa pagiging deacon, no? And then later on, sa elders, and then they hear the Lord calling them, they will be pastors. Ganon ang spiritual journey. Again, hindi ho tayo nagmamadali dito sa church. So, I'd like to call si Bulaga tuloy na sa isip ko. Brother Joey at si Vic. Ayan. Bakit kayo dito? And if there are elders, please join me here. Elders and pastors. Dito si Pastor Fritz, invite ko na rin dito para samahan natin ng mga kapatid natin. Dito kayong dalawa. No? Huwag na kayong lumuhod kasi may edad na kayo. Bumili pa akong alaksan mamaya. Harap yan. Ayan. Sabi ni Lord sa Matthew chapter 4, kay Peter, "Come, follow me, and I will make you fishers of men." John chapter 21, right after the resurrection, kita niya si Pedro, Peter went back to fishing. Jesus restored him. Ito yung conversation nila, no? Napakasimple lang. "Peter, do you love me?" Ano sabi ni Peter? "Yes, Lord, I love you." And Jesus said, "Feed my lambs." Pakainin mo ang aking mga tupa. Second time around, Jesus asked Peter, "Peter, do you love me?" Sabi ni Peter, same answer. And Jesus said, "Tend my sheep." Sa ibang translation, "Take care of my sheep." Panghuling tanong, same question. "Peter, do you love me?" Same answer, yes. Sabi ni Jesus, "Feed my lambs." Brothers, Pastor Vic and Joey, take care of all generations. Bring the message of hope sa mga taong ito. Feed them with God's Word. And you cannot do that kung hindi ninyo ito ginagawa sa inyong mga sarili. Feast on God's Word. Mula ngayon, intensify your love affair with God, with His Word. Pray. Include the people sa inyong mga prayer. Be with them kasi ang gagawin ninyo is nandun talaga kayo sa kanilang mga bahay, sa kanilang mga locations. Now mga kapatid, tandaan nyo po itong dalawang to. Kakatok to sa bahay nyo. No? Bigis lang sabihin yan, bigyan nyo ng ayuda. No? Hindi, joke lang mga kapatid. Patuloyin po ninyo, mga pastor po ninyo ito. Okay, welcome them. Allow them to minister to you. No? Tell them what's going on sa mga buhay ninyo. They will pray for you. No? They will minister to you. So, join me as we install. Ating itatalaga sila sa Panginoon sa isang simple, maiksing panalangin. And with me are the pastors and the elders of the church. Kung kayo pong mga nandyan, no, I'll give you a moment of silence. Taas po ninyo inyong mga kamay sa kanila. Just pray for these two individuals. Mga kapatid, mabigat po itong trabahong to. No? Uwi ito sa kanila, minsan dala nila yung mga lungkot at sakit at kung ano-ano pa sa kanilang mga bahay. Pray for them.
Nandito sa harap po ninyong Panginoon at ang inyong kapulungan ang dalawa sa inyong mga tinawag. Mayroon kayong timeline, mayroon kayong plano, mayroon kayong mga oras at panahon na itinakda kung kailan maglilingkod at magbibigay ng buhay at panahon ang mga tapat sa inyo. We commit to you, Lord. We entrust to you our dear brothers, fellow workers, mga kamanggagawa sa inyo, Panginoon, Brother Vic Lopez, now our evangelism pastor, and Brother Jose Joey Nable, one of our area pastors. Lord, the work is hard, sometimes very painful. Into your care, Father, I pray that you will sustain their hearts, their ministry. Bless them, Lord, and their respective families. Encourage them, Lord, so they can encourage others. Journey with them, Abba, so they can journey with those who hurt, those who suffer. Fill their hearts, Lord, with celebrations and joy, knowing na nandiyan kayo lagi sa kanila, Panginoon, so they could also celebrate with those who celebrate, Panginoon. Thank you, Lord, for calling them. Mula sa araw na ito, Panginoon, remind them, Lord, that their lives belong to Jesus. Sa mga panahon ng discouragement, encourage them. Sa mga panahon, Panginoon, ng kalungkutan, samahan niyo po sila. Ituro niyo, Panginoon, ang higit na mahalaga sa lahat, that is to love you and love others. Love your children. Love your flock, your sheep. Father, we praise you for this moment that as a congregation, we could affirm, Lord, the calling of these two brave and humble individuals. Together, Lord, we lift our prayers to you as a family. Nawa, Panginoon, sa kanilang buhay, maraming makarinig na mensahe ng kaligtasan. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus na tumawag at nagbigay ng karapatan, pribilehiyong maglingkod sa kaharian ng Diyos. Amen. Amen. Maraming salamat, mga kapatid. Salamat po sa inyo. Tayo pong lahat ay tumayo. Let us welcome our pastors. O may ano daw kayo, inauguration speech. Kasi si Trump malapit na. Kayo muna mauna. Una po sa lahat, wala po akong kinalaman kay Pepsi Paloma, no? Kay Jeanette meron po. Maraming salamat sa inyo pong panalangin at sa inyong patuloy na pagtitiwala po. It's an honor to serve God and to serve His people. Thank you. Indeed, it is a privilege na makapaglingkod sa Panginoon. Hindi lahat ay binigyan ng opportunity, no? Pero lahat tayo ay may bahagi para sa kaharian ng Panginoon. At ang dalangin lang namin, no, na kami patuloy nyo ipanalangin dahil alam natin na ang paglilingkod ay isang pagbubukas ng buhay para sa pagsunod sa Panginoon. At gayon din, sabi nga nila, Christians sharpens Christians. No? Kaya magpanalanginan tayo, kailangan namin ng panalangin nyo. Maraming salamat po. Salamat po sa Panginoon. Tayo po'y manalangin. Tapusin natin ang ating gawain. Pagkatiwala natin ating mga buhay, mga schedules, kung ano man, na mga nakatakdang gawin sa loob ng isang linggo na kapangyarihan at kamay ng Diyos ay sumaatin. Dismiss us, Father, with your love. Thank you, Lord, for your message. In your kingdom,
Panginoon, listening to you, being silent. Ito ay mga pagkakataon, Panginoon, kung saan masigit namin kayo nakikilala. Mas magaan sa aming mga kalooban ng sumunod sa inyo. Samahan niyo ang inyong mga anak sa loob ng isang linggo na darating. Sa inyong makapangyarihan at mapagpalang mga kamay, pinagkakatiwala namin ang aming mga mismong mga buhay, mga pamilya, mga kasamahan sa trabaho, mga pinagkukunan, Panginoon, ng livelihood. Sa mga nag-aaral, Panginoon, samahan niyo rin po. Sa mga nangangalaga ng mga tahanan, samahan niyo rin po, Panginoon. Sa mga may trabaho, pagpalain niyo sila. Sa may mga negosyo, Lord, mga employers, Panginoon, from this church, bless them, Lord. Bless everyone here, our senior citizens, Lord, strengthen them, encourage them. Our children, Lord, protect them, Lord. Thank you, Lord, for this moment that we could trust you completely as a spiritual family. May the Lord bless you and keep you. May the good Lord make His face to shine on you and be gracious to you. And may He lift up His countenance on you and give you peace. Amen. Amen. Magandang umaga mga kapatid. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Salamat po sa inyo.